Let's go to 1 Samuel chapter 19 verse 1. Our scripture today, May 13, 2026, the second Wednesday of the month. Allow me to read for all of us. Sinabi na Saul kay Jonathan na kanyang anak at sa lahat ng kanyang mga lingkod na dapat nilang patayin si David. Ngunit si Jonathan na anak ni Saul ay lubos na nalulugod kay David. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi, my brothers and sisters, ay once again about godly friendship. Ang pagpapahalaga sa maka-Diyos na pagkakaibigan. Last Sunday, pinag-usapan natin kung ano yung nakikita natin, ano yung description, paano ba dinescribe ng 1 Samuel chapter 18 verses 1 to 5 yung godly friendship. Ngayon naman sa 1 Samuel chapter 19, makikita natin kung paano natin masasabi o napapakita na pinapahalagahan natin yung godly friendship na si God mismo, parang love story, si God ang nag-create ng love story natin sa ating mga asawa, siya din pala magka-create ng friendly, godly friendship sa buhay natin because that's our need. So mapapakita natin, no? At mas mapapatibay natin ang ating godly friendship sa pamamagitan ng dalawang bagay found in this one verse. Una, dapat nating ingatan ang ating godly friendship mula sa kasamaan ng tao na nais sumira ng ating friendship. Pangalawa, kailangan natin na ingatan, no? Pag-iingat ng katiwasayan, yung peace and order ng simbahan in connection sa ating godly friendship. Interesting, no? Paano nangyari na yung godly friendship na connect sa church or sa people who are worshiping God? Paano nangyari yun? Titingnan natin yan sa verse 1. So makita natin dito sa chapter 19 verse 1, sinabi ni Saul kay Jonathan na kanyang anak at sa lahat ng kanyang mga lingkod na dapat nilang patayin si David. Ngunit si Jonathan na anak ni Saul ay lubos na nalulugod kay David. Nalulugod came from the Hebrew word chepets. And that is to mean a valuable thing. Nalulugod, delighting. No? Ibig sabihin, si Jonathan, he considers David's life as very valuable to him. Mahalaga yung buhay ni David kay Jonathan, no? Parang buhay ni Jonathan yung buhay ni David. Sobrang pinapahalagahan niya. Importante yung buhay sa akin ni David. Hindi lang yung mga bagay na kayang ibigay sa akin ni David, or kung sino si David, kundi yung pinakabuhay ni David ang mahalaga kay Jonathan. Ngunit, on contrary, meron namang hindi nagpapahalaga, nais na kunin ang buhay ni David. Sino kaya yun? Makita natin, this is King Saul. Sinabi ni Saul kay Jonathan na kanyang anak at sa lahat ng kanyang mga lingkod na dapat nilang patayin si David. Ngunit si Jonathan na anak ni Saul lubos na nalulugod kay David. Saul, hindi niya pinapahalagan yung buhay ni David. Kaya sinabi niya sa kanyang panganay na anak na dapat na susunod na king is that, sabi niya, patayin mo si David. Patayin mo si David. Pangunahan mo yung pagpatay kay David kasama ang iyong mga lingkod. No? Patayin mo. Ito pong
klaseng command from King Saul, tatay, hari ng Israel. Isang malaking pagsubok po ito sa makadiyos na pagkakaibigan ni David, na ang kanyang tatay, one of the closest and one of the most valuable person in the life of Jonathan, commanded him to kill his beloved friend David. Closest and one of the most valuable person in his life said, kill your friend. Hindi po sinunod ni Jonathan ang kanyang hari at ang kanyang tatay na si Saul. Hindi niya po sinunod. Bakit? Hindi ba mahalaga si Saul sa buhay ni Jonathan? Ibig bang sabihin, dahil pinili ni Jonathan si David, mas mahalaga si David kaysa sa kanyang tatay ni Saul? Kung mas mahalaga si David kaysa sa kanyang tatay at haring si Saul, dapat, siguro kung ako ang direktor nito at ako ang may akda nito, dapat, no? Si Jonathan mismo ang pumatay sa kanyang tatay ni Saul para maprotektahan niya ang godly friendship na dalawa ni David. Pero hindi po nangyari yon, my brothers and sisters. Hindi ginawa ni Jonathan na patayin ang kanyang best friend. Bakit hindi niya ginawa? Dahil ba walang halaga si Saul? Dahil ba mas mahalaga si David? Kailangan nating maunawaan ito, my brothers and sisters, because sometimes godly friendship is being challenged or would be challenged by one of the most closest and valuable person in our life. Sometimes ating mga kapwa-pamilya natin ang pipigil sa atin to stop yung ating godly friendship. Kailangan nating maunawaan itong bagay na ito. Bakit hindi sinunod ni Jonathan ang kanyang hari at ng tatay niyang si Saul? Makita natin in 1 Samuel chapter 18 verse 8. Galit na galit si Saul at ang kasabihang ito ay kinayumot niya at kanyang sinabi, kanilang inukol kay David ang laksa-laksa at ang kanilang inukol sa akin ay libo-libo. Ano pa ang may papasa kanya kundi ang kaharian? Makita natin, si Saul na insulto siya. Nung mga taga-Israel ay kumanta nung napatay ni David si Goliath, si David kaya niyang patayin tens of thousands. Si Saul, pa isa-isang libo lang. Na insulto siya. Karoon siya ng inggit. At nagkaroon siya ng insecurity. Na naisip niya, si David, baka kunin sa kanya ang kaharian mula sa kanyang mga kamay. Alam na natin kung bakit hindi sinunod ni Jonathan ang pagpatay kay David. Bakit? Dahil po, my brothers and sisters, hindi tama ang intensyon ng kanyang tatay. Ito pong ira na to, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, ito pong ira na to ay madugo. Ang mga Israel ay lagi pong nasa laban. Maraming pagpatay. At yung mga pagpatay na yun ay inutos ng Diyos at nangyari. Pero sa pagkakataon nito, muntikan na magkaroon ng dugo-dugo ang senaryo. Pero hindi hinayaan ng Diyos dahil una sa lahat hindi niya ito kinumand. Pangalawa, merong maling motibo si Saul. Kaya nga, mga brothers and sisters, etong tanong na ito, madalas natin itong naririnig. Sinong pipiliin ko? Kapamilya ko o makadiyos na kaibigan ko? Sabihin natin, kapamilya ko o yung kaibigan kong malapit na malapit sa atin. Saul, tatay, kapamilya, hari. Jonathan, matalik na kaibigan si David. Sinong pipiliin natin? Ito pong tanong ay isang maling tanong. Kailanman hindi natin magkakaroon tayo ng comparison or mamimili tayo sa pamilya natin o sa matalik nating kaibigan, lalo-lalo yung makadiyos na kaibigan natin dahil hindi po yan ang issue. Hindi po yan ang magiging issue. Kung si God, binigyan niya tayo ng matalik na kaibigan, isang godly friend, hindi doesn't mean na ito na ang pipiliin natin over our family. At yung pamilya natin, when they are against our friends, godly friends, Christians, it doesn't mean na susundin natin sila at iiwan natin ang ating godly friends. My brothers and sisters,
So ito pong tanong ay isang maling tanong. Ano po ang susundin natin? My brothers, ito po ang tamang tanong. Tama ba sa paningin ng Diyos o mali sa kanyang paningin? Ayan po ang tanong. Si Jonathan, di niya sinunod si King Saul na kanyang tatay dahil mali ang intensyon. Inggit, galit, insecurity. Tama? So, when it comes to godly friendship, kung paano natin iniingatan ito, lagi nating tatandaan, iniingatan natin ating godly friendship against evil. Against evil. If that is the case, my brothers and sisters, we know what to do. It doesn't mean that we need to leave our family. It doesn't mean to leave our godly friends. It means we need to choose what is right in the Lord. We need to choose what is right in the Lord. Ito pong godly friendship na ito, napapakita natin na sometimes, na-overemphasize natin yung kamag-anak, yung kadugo. Tama po yun, mahalaga po sila. Pero once na binigyan tayo ni God ng isang godly friendship, we are to protect that, preserve that against evil intentions, my brothers and sisters. Mahirap yun, no? Kapag minsan yung ating family against sa Christianity, against sa mga friends natin, Bible study, ganyan. Na may mga pagkakataon na dahil lang at pinili natin ng ating magulang at iniwan natin yung mga godly friends natin, ended up na parang we both lose to party, no? Ayun yung mahirap. Pero kapag pinili naman natin yung godly friends natin, iniwan natin yung mga nanay at tatay natin o yung mga kapatid natin, pinagpalit natin, parang we both lose too as well. Kasi ano bang issue? Ano bang tamang gawin? Ayun kasing tanong. Ano ba ang tamang gawin sa paningin ng Diyos? No? Ano ang tamang gawin? Ano ang mali na dapat iwasan? So ayun po yung iniisip natin. Iingatan natin ang ating godly friendship, pahalaga natin sila sa pamamagitan ng pagpili kung ano ang tama at pag-iwas sa kung ano ang masama na sisira sa ating family at sisira sa ating godly friendship. Nakakatuwa kasi hindi naman pinatay ni Jonathan yung kanyang tatay na si Saul para kay David. Wala tayong makikitang ganun. No? Kundi he's trying to win both. He's trying to win both. No? So makita natin yan sa darating na verses, my brothers and sisters. So ang pagpapahalaga natin sa makadiyos na pagkakaibigan, una, makita natin, kailangan natin itong ingatan mula sa kasamaan ng tao. No, kasamaan ng tao na kung saan ito po ay kasamaan sa paningin ng Diyos. Pangalawa, tingnan natin to. Kailangan natin yung pag-iingat ng katiwasayan. We need to keep the peace and order. No? We need to keep the peace and order, the well-being. No? Yung maayos na kinalalagyan, maayos na kondisyon para sa nakakarami. That is the church. Tingnan nyo to, my brothers and sisters, yung ginawa ni Jonathan dito. Sinabi ni Saul kay Jonathan na kanyang anak at sa lahat ng kanyang mga lingkod na dapat nilang patayin si David. Ngunit si Jonathan na anak ni Saul ay lubos na nalulugod kay David. Itong word na nalulugod ay very interesting. That word is what we have in English translation as the word delight. No? The word delight. We can see in 1 Samuel chapter 18, pinag-usapan natin last Sunday that Jonathan loved David as his soul, no? Parang yung pagmamahal ni Jonathan sa kanyang sarili, okay? Ganun ang pagmamahal niya kay David. At dahil sa mahal niya si David, pinapahalagahan niya si David, no? He wants to bless David, he wants to protect David. They are in a covenant. At hindi lang yun, no? Masaya siya sa friendship talaga ni David. Silang dalawa. No, the word delight. So, nalulugod si Jonathan. Masaya si Jonathan sa friendship niya with David. Bakit? Bakit siya masaya?
Ito po, my brothers and sisters, makita natin yan dito sa chapter 19 verse 5. Sabi ni Jonathan, he took his life in his hand and struck the Philistine, and the Lord brought about a great deliverance for all Israel. Si David, makita natin in chapter 17 ng 1 Samuel, yung story ni David and Goliath, di ba? Ilan po ang sumugod kay Goliath that time? Ilan po ang kasama ni David, my brothers and sisters? Wala pong ibang kasama si David kundi ang kanyang tirador at 3 mga bato. Nag-take risk po si David. Pero hindi po ito risk-taking in a sense na nakabase ito whether mananalo o hindi. Pero makita natin, that time walang sumama sa kanya, not even Jonathan. Not even Jonathan. Mag-isa lang po si David na lumapit kay Goliath at tinalo si Goliath. Pinutol ang kanyang ulo at kinuha ang kanyang espada at talagang dinala ito sa Israel. Si David, he can risk his life in the Lord. Matapang po ang loob ni David. Kaya niyang sumuong kasi alam niya kasama niya ang Panginoon. Diyan po natutuwa si Jonathan. Diyan po nalulugod. Diyan po masaya si Jonathan dahil meron siyang kaibigan na talagang by faith ang kanyang pagsunod sa Diyos. No? Walang kasama. Tirador lang ang hawak. Pero yung faith and confidence niya and obedience niya kay God, grabe naman. Sino bang hindi matutuwa kapag meron kang ganong klaseng kaibigan? No? At the same time, hindi niya lang meron siyang risk, no? Faith, by faith talaga in the Lord. And he can also risk his life for the Lord's people. Makita natin dito, my brothers and sisters, the Lord brought about a great deliverance for whom? For all Israel. So, alam na natin, si Jonathan, my brothers and sisters, hindi lamang po siya panganay ni Saul, kundi siya po ay tunay na nagmamahal sa Israel. Yung nakita natin in chapter 17 na sinugod niya in 36,000 is not an experiment of courage. It is a love for the people of Israel. And nakita natin to sa life ni David that he loved the people of Israel. Doon natin makikita, my brothers and sisters, no? It is all for Israel. Yung friend natin, no? We are so happy that we have friends na nagmamahal sa church. 'Di ba? Parang merong mga kaibigan na laging lang bukang bibig kung ano yung pwede nating gawin sa church, no? Ano yung pwede nating maiayos sa church, no? He loves to talk about the church. He loves to talk about what they are doing in the church, no? Parang nakakatuwa, no? I have this story, no? Sobrang na-touch ako kasi there was a lady na nakausap ko nung nakaraang araw na siya po, no? She gladly shared to me na yung kanyang friend ay isang Christian na laging na nag-invite sa kanya to be in the church. That girl, her friend, is so proud about her church. Not about the religion, but about the church. And itong kaibigan niya ito yung laging Christian na nagpapaalala sa kanya na ito, ganyan, Bible verse, ganyan, no? Sino ang nagturo ng Bible verse sa kanya? It's the church. So, sabi ko sa kanya, napaka-bless mo, no, na meron kang kaibigan, no, na ganyan, no? Si David, mahal niya ang church. Mahal niya ang people of God. And it was always for the glory of God. So makita natin dito, si Jonathan, mahal na yung people of Israel. Si David, mahal na yung people of Israel.
Godly friendship values the people of God, not just a exclusive friendship they have. They value together the church, the people of God. That's what is special in godly friendship. It's not exclusive, but it's all out for the glory of God and for the benefit of the church. Ito po ang ating short devotion na pagpapahalaga sa maka-Diyos na pagkakaibigan. May God bless us to find friends like Jonathan.